Meron akong babalikan na gawa. Although matagal na to dito, siguro mga kalating taon na. Dalawang piraso ito, yung isa, yung iMix na CA18. Ayun, nagawa na yun, naipadala ko na yun kay bossing. Ito, naiwan to dito dahil medyo nahirapan ako. Sa totoo lang, nung dinala to dito sa akin, talagang halos wala na rin pag-asa ba. Kasi hindi na talaga gumagana, dalawang channel. Ngayon, nung napagana ko naman, itong isa is malakas. Itong isa, medyo mahina yung dating na tunog niya. Medyo mahina. Kaya nahirapan ako. Halos wala naman ako makitang problema eh. Halos same lang naman ng mga pyesa. Pero mayroong kaiba. Medyo malakas talaga ito compare dito. Ngayon, nung binalikan ko, ito malaking problema. Nawala na ng supply ito. Hindi na gumagana yung 12 volts dito kasi merong supply ito dito, 12 volts, tapos itong green, 12 volts, papunta ito dito naman. Para sa may fan and then relay, para sa may display dito. Ito, nawala na ng supply ito. Kasi, itong supply niya, kutkot na rin. Ito nga, dinugtong na lang to dito. Alum pa naman to. Medyo kinutkot na yung transformer dito. Pati itong dilaw din. Ewan ko bakit nawala ng supply na 12 volts. Ito ang problema ko ngayon. Ngayon, ginawa ko para matesting ko lang yung dito na side. Dito ko muna nilalagay. Itong isa na to, 9 volts itong kulay green eh. Kailangan mayroong supply. Ulitin natin, baka malito kayo. Ito, yung green na to, para to dito. Yan, sa 12 volts. Papuntang fan yan. Tapos siya rin nagpapagana dito sa relay. Tama ba relay? Basta siya yung nagpapagana eh. Tapos, yung itong side na to, yung dilaw, papunta naman to dito. Yan, kaso lang, nawala na ng supply ito. Hindi na gumagana. Ito yung green gumagana. Tapos ito yung board na medyo mahina kasi nilagay ko lang sa dito. Ngayon, pakinggan nyo ito. Oh, medyo maluwag pa. Okay, working na yan. Ito, nabuhay ko to. And then, medyo malakas yung dating niya. Ito talaga, medyo mahina. Medyo mahina. Then, daming problema. Tapos, itong isang input, ito. Saan ba yung isa? Ito, wala ring audio to. Galing na sa may buffer. Ito. Kaya naglagay ako ng audio tracer, oh. Wala to. Walang audio to na lumalabas. Grabe. Daming problema ng unit na to. Kaya para akong tinatamad din. Ngayon, babalikan ko to. Kung maaari, magawa na sana. Si uwi ng probinsya. Alam naman niya yung kalagayan ng unit niya. Ngayon, i-trace ko na lang muna ulit. I-trace ko to kung bakit mahina ito. Tapos sabihin ko na lang siguro yung naging issue niya. Tapos itong 9 volts, itong problema. Kasi, hindi natin pwedeng sirain to. Once na sinira mo to, aluminum ito. Pag binukbok mo to, automatic, magpapalit ka ng panibagong transformer niyan. Siguro, kung sakali, maghanap na lang ako ng transformer na EI core. Maghanap na lang tayo ng mapaglagyan. Pwede naman dito sa likod siguro. Yung tipong makuhanan ng supply para dito. Kasi hindi mo mapagpagana ito kapag wala itong 9 volts. Pwede naman, magparallel ka kukuha dito. Kaso lang, bababa yung amperahe niya. Mahirapan. Kaya need natin ng isang transformer. Hanap na lang tayo siguro. Okay, sa ngayon, papatinuin ko muna. Papanormalin. Or, oo nga pala, hindi ko pala siya maititesting ng mapaparinig sa inyo na kung alin yung malakas, mahina kasi kulang pala ng supply. Maghanap ko muna ako ng ng 9 volts or 12 volts. Hindi ako mapakali. Wala akong makitang transformer na maliit na nasa 19 volts. 19 volts pala yung supply dyan para sa relay. Kasama na pala yung relay dyan eh. Wala akong makita. Ngayon, kinalkal ko ulit to. Dito, nagdugtong tayo dito. Yan, meron pala dito eh. Kasi ito, sabi ko nga sa inyo, kutkot na ito. Hindi ako gumawa nito ha. Ganito na talaga to nung una pa lang. Ngayon, pansinin nyo. Merong 19 dito eh. Mahirap kasi malayo siya. Ayan, meron siyang 19 oh. Okay? Baka nag-loose lang yung hinang nun dahil alum yun. Or di kaya dito sa wire na to, yan, pinalta natin ng wire. Ito, kulay itim na to, pero pure copper to. Okay? Tapos balik natin, asinta natin na maayos. Wala tayong magawa dyan. Yan na yung lumabas sa tawas eh. Naibalik natin yung transformer.
Ito na lang, sampa na lang tong cover nyo. Ito. Yan, ibalik natin yung supply. Ngayon, ayan, may power na siya, oh. May ikot na yung fan. Ito na lang yung hindi. Ito, nakasayad. Magana naman tong isa, eh. Yan. Ngayon, ay, wala rin pala. Hindi ko pa rin pala mapagana ito. Patinuin ko pala yung input buffer kasi yung isang channel dito hindi pala gumagana. Papatinuin ko muna. Bira na yan. Gagamit tayo ng audio tracer. Baklasin ko naman ulit ito. Ito ginawa ko, pinampalitan ko lahat ito. Asar ako, eh. Ito, pinampalitan ko lahat ng IC. Ang ginamit dito is 4558 lang. Kaya mapapansin nyo, may mga hinang siya, oh. Yan, bago lahat yan. Yung iba, nagkaganda laglag dito sa gilid, oh. Yung ito, dalawa na lang natira, oh. Yan. Tapos ito, ay, ito pa pala isa, oh. Para nagkaganda dikit-dikit, ah. Ito pa pala. Kailangan tagalin natin to. Baka mamaya magka tatlo. Ilang piraso yan? 3, 6. Naganda laglag yung iba, eh. Ayun pa nga, oh. Nagkaganda laglag nga. Ngayon, ang nangyari is naging okay na ito. Naging okay na. Natabad na ako manghula pa isa-isa, eh. Ginawa ko, binulot ko sabay-sabay. Tapos, pinaltan ko sabay-sabay. Kasi marami naman akong stock ng mga OP amp natin na IC. Ito, lagayan nyo. Yan. Ngayon, ito na magiging kalabasan. Naging okay na siya. Ginawa natin, tinanggal muna natin dyan sa may amplifier stage. Tapos supply lang naka-inject. Tapos, ito pinag-short natin dito kung mapapansin nyo. Kasi ito, control ito. Yan, volume control ito. Volume control ito. Yan, pinag-short natin. In, out. Yung isa nandi naka-short, ground yan. Ito, in, out. Okay? Kailangan may audio dito, may audio dito. Tapos, kailangan may audio ito. Ito naman, papunta na to sa may amplifier. Papunta na to dito, channel 1 or channel 2. Yan, vice versa sa kanila. Kaya may audio to dito. Pag wala, ay may problema pa yan. Ngayon, naka ano to? Naka stereo mode. Okay, naka stereo mode. Ngayon, audio tracer natin, nakasalpak pa rin. Ayan siya, oh. Tapos input natin dito, laptop. Gumagana pa yan. Ngayon, on natin. Kailangan natin i-on pa rin yung amplifier kasi dito tayo kumuha ng supply. Diyan pa rin tayo kumuha, oh. Ngayon, mag-trace tayo. Pasensya na kung hindi ko na ipakita sa inyo. Basta pineltan ko lahat yan. Hindi naman tayo hindi naman tayo nagsisinungaling, eh. Ngayon, ito yung isang channel. Meron. Tapos itong isa, meron. Okay, balik tayo. May lalamove. May lalamove. Isa na ba? Ngayon ito. Meron na. Ito. Meron. Tapos dito. Meron. Pantay yung tunog. Tapos ito yung out niya. Malakas. Tapos itong isa. Okay, malakas. Pantay yung tunog. Okay, pantay. Ngayon, ilagay natin sa parallel. Okay, parallel. Kailangan meron dyan. Lalabas pa rin na out, sabay. Parehas. Meron. Meron. I-bridge natin sa taas. Okay, naka-bridge. Umilaw yung indicator ng bridge. Kailangan parehas meron. Okay, meron. Okay, meron. Ibig sabihin, goods na yan. Working na siya. Pwede na ulit isalang to para matesting na natin itong channel 1, channel 2 kung kasi merong isa dito itong channel to medyo mahina to, eh, para malaman natin. And then may supply naman na ito, eh. Okay, babalik ko itong input buffer natin. Yun lang, pinapalitan ko lintik na yan na IC, mga IC ba. Ngayon, bago niyo balik yan, tanggalin niyo muna pinag-short nyo. Magulat kayo mamaya yun, walang control kasi pinag-short nyo ito. Tanggalin to. Ayan, tanggalin yan. Okay? Okay, bali, eto na, naibalik na natin pansamantala yung input buffer natin. Dadalawang tornilyo na nilagay ko dyan, eh. Ngayon, ito, naka-inject na siya ulit dito sa may dalawang amplifier natin. Ito yung channel na medyo mahina. Itong channel 2 na to. Itong channel 1, ito yung malakas. May mga tingga po. Delikado to. May malaglag. Ngayon, kung natin, parinig ko sa inyo, ha. Yung naka-inject na speaker is channel 2 yan. Channel 2. Ngayon, pansinin nyo to. May audio siya, oh. Pero hindi siya ganun kalakas.
Baka hindi siya ganun kalakas. Itong channel 1, pansinin nyo. Channel 1. Oh, malakas, di ba? Tapos, tanggalan natin ng speaker. Ngayon, pansinin nyo, kung tingnan nyo yung ilaw, anong kinaibahan? Mas maliwanag ito compare dito. Di ba? Mas maliwanag ito. Although, yung input buffer natin, wala nang problema yan. Pantay yung tunog niyan eh. O ngayon, sige, para hindi kayo magduda, sabihin nyo baka sa input buffer lang, tanggalin ko ito. Pagpalitin natin, kumbaga. Pagpalitin natin, yan, yung ito, yung sa channel 2, ilagay ko dito sa may channel 1. Okay, pagpalitin lang natin. Tapos itong isa, i-inject ko dito sa may kabila. Para malaman natin, or may pakita ko sa inyo na dito talaga sa amplifier stage may problema. Lang, nawala na kasi yung pinakasakit nito eh. Okay, ayan, naka-inject na siya. Ayun, on natin. Ito kasi kumukurap yung signal dito. Dito parang hindi kumukurap yung signal. Pansinin nyo. Yung itong volume na to, dito mapupunta yan sa channel 2. Yung itong channel 1, mapupunta dito yan. Ay, yung channel 2 na volume, mapupunta dito kasi pinagpalit natin eh. Pansinin nyo, mas maliwanag dito. Compare mo dito. Oh. Di ba? Mas maliwanag ito. Alam mo may problema talaga siya. Okay, lagyan pa natin ng speaker para magiging kumbinsido kayo. Itong channel 1, oh, malakas di ba? Parinig yung dagungdong. Ngayon channel 2, ilagay ko sa ilalim. Oh, mahina siya. Okay. May problema talaga. Ngayon gagawin natin, baklasin naman natin ulit to. Susuyurin naman natin. Pero ilang beses ko nang sinuyod to, hindi ko makuha-kuha. Baka ngayon makuha natin. Kakalasin ko yung dalawang board ulit. Okay, bali ito yung pamalit natin sa may board ng KKA na CA20. Galing kay Sir Edrix Buhayan natin. Buhayaban. Kaso, pamalit ito. Pasensya na guys ha. Ilang kwan na, matagal ko nang tinotroubleshoot yung unit niya. Yung isang channel lang ang napatino ko. Yung isang channel, although tumutunog siya, kaso sobrang hina. As in, wala siyang bugay yung dating niya. Suko na rin ako eh. Ito yung, pakita ko sa inyo yung board ha. Okay, bali ito yung board niya. Ito yung board eh. Medyo tampered na rin talaga siya. Medyo mahaba na rin nilakbay niya, ika nga. Ngayon, hindi ko siya mapatino. Ngayon, tinanggalan ko to ng output ha. Kasi yung output ito, ilalagay natin dito mamaya. Ayan. Kahit anong kuwan ko, repair ko, normal lahat as in. Pero, hindi ko makuan. Na-check ko naman halos ng transistor. Napalitan ko na halos lahat ng transistor nga eh. Pati yung mga parts is na-check ko na. Halos hindi ko mapalabas yung tunog niya ng maayos. Yung isang channel, okay. Yung isa, ayaw. Hindi siya yung malakas na tunog. Kaya, wala na, mas mahigi na ngayon nga nagpapakatotoo tayo eh, di ba? Ay, kaysa tsatsagain natin na, ano tawag nito? Tsatsagain natin na, or pipilitin natin na mababakjab lang din dahil nga, medyo may kalumaan na rin kasi. Andun yung kwan, andun yung case nito. Ngayon, ibubuksan ko to. Tingnan natin kung parehas yung laman niya. Galing mismo sa may KK Trading ito. Kumbaga, aftermarket nila ito. Maganda kay... Kumbaga, pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang palitan. Tulad nito, kung hindi mo na kayang i-repair itong board, or in case na may masunog man na board, mabutas, may aftermarket, pwede kayong bumili sa kanya. Hindi ko lang alam kung magkano bili ni Bossing nito kasi siya yung umorder eh. Okay, ang gagawin natin, ililipat natin yung lahat ng transistor dito. Transistor lang naman, tapos ilipat natin sa heatsink kasi kung ano yung ito, yun din yung laman nito. Yan, tanggalin ko muna yung takip nito. Ay, yung nakabalot or karton. Tanggal na natin sa mic niya. Ay, may pangalan talaga oh. KKA Audio. Yan, same lang din naman. Halos walang kinaiba sila. Halos same lang. Lumang-luma lang kung mapapansin nyo. Nagaganda tuklap na yung mga pintura niya. Ngayon, tinanggal ko yung mga parts dito.
Ang gagawin natin, ililipat lang natin sa heatsink. Kung ano yung nandito, ililipat lang natin dito. Tapos, itong wire, ilagay lang natin dito. Okay, yun lang naman, ililipat natin, output. And then, kasi naka-class G ito, tapos diode. Yan lang. Okay na. Salang ko muna to sa may heatsink nya para maobserbahan natin. Kasi yung isa na patino ko na yun eh. Ito yung heatsink nya. Ngayon, hindi ko mahanap na yung mga thermal, yung Meca. Ito yung gagamitin natin. Oh. Mas maganda pa to. Yung parang rubber siya. Mas maganda to eh. Mas malakas pa maka-absorb ng init to eh. Yan. Ito gagamitin natin. Same na same talaga siya. Oh. Walang kinaiba. Hindi ko alam kung ano pagkukulang ko dito. Bakit hindi siya. Normal yung bias niya. Normal as in. Pero ang dating niya, walang buga yung tunog niya. Ay nako. Okay lang. Mas maganda nga napalitan ng bago. Para walang back job. Okay, salang na natin. Yung mga transistor pala nandito, ililipat ko lang sa dito. Nakakompleto ko na. Nailipat ko na lahat. Ang ganda niya. Linis na no. Dapat pating kabila, pinalitan na lang sana. Yan. Ang kulang na lang is itong wire, oh. Lipat pa natin itong wire dito. And then, pwede nang isalpak ulit. Pwede nang isalpak ulit sa casing niya. Ngayon, lipat ko muna to. Tapos, ihanda ko yung casing niya. Ito na yung casing niya. Yan, medyo luma-luma na rin talaga. Ito yung kapares niya na board. Yan, ito yung kapares niya. Medyo luma na rin to. Pero mas okay pa to. Compare mo dun sa isa. Mas malala yung isa eh. Yan. Wala naman silang kinaiba eh. Tapos yung wire, binalik natin or nilipat natin tong wire. Ngayon, ang mga nirepair ko dito guys, ito, ang dami kong nirepair ito. Binirepair ko itong channel 1 na to. Ay, isang channel na to. Tapos, nirepair ko yung input buffer niyan. Ay, nako. Tapos ito, parang sibak yung thermistor dito eh. Ayun, ibalik natin. Tingnan natin kung ano magiging labas ng tunog niya. Naisampan na natin sa may kwan. Naisampan na natin sa may casing niya. Ayan. And then ito may mga baliktad pala. Yung mga sakit, may although dito double check ko nga muna baka mamaya okay, tama dito. Yung kamali ito siya, oh, baliktad to. Kailangan baliktarin mo yung sakit. Ito. Yung supply ng 24 volts, ito. Tapos dito sa signal, baliktarin mo rin to. Ipapatwist mo siya o di kaya bunutin mo yung sakit, babaliktarin mo. Kasi sa lisi sila, ito lang naman sa may input. Tapos dito sa may supply ng 24 dito. Yan, sa lisi siya. Magugulat ka niya na ayaw gumana. Ayun pala sa lisi. Okay, ngayon, tingnan lang natin kung may audio siya. Ito kasi normal ito eh. Napatino ko talaga ito. Yung isa lang na yan na makunat. Ito pang problema, yung isang pan, hindi gumagana rin ito. Yung dalawa na yan gumagana. Pangatlo gumagana, ito hindi. Palitin pa ito. Kaya sa totoo lang guys, ang daming problema ng amplifier na to. Ngayon, laptop natin gumagana nandun. Gusto mo kape, pre? Sa kabila pala. Hindi pala naka-plug yung plug doon sa may laptop. Ngayon, ito malakas talaga to. Normal na tunog to eh. Ito, yan normal na tunog na siya. Dati nito, kahit naka full volume na, halos kalahati lang na nandito, mahina. Hindi ko mahanap. Samantala, parehas naman yung bias niya. Malakas na siya, oh. Ngayon, ang last deal natin is fixed bias. Pinapa-fixed bias ni bossing to eh. Kasi gusto niya, i-fix bias muna bago ipadala sa kanya ulit. Dalawang unit ito. Yung isa na to, nagawa ko na. Yung iMix na CE18. Yan, may video rin tayo nun eh. Ito lang yung medyo makunat na naiwan dito. Ngayon, sukatan ko ng biasing para makita nyo Ito yung bago natin. Ayan, nasa 0.3 siya. Tapos itong stock. Hindi, parehas lang naman stock to eh. Bago lang tong isang board. Pero ito hindi na fix to eh. O ayan, 0.3 din. Parehas lang naman. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin yan kasi nga yun ang request sa atin. Yung trimmer na to guys, hindi to biasing niya. Kasi yung biasing niya ito, naka-fix na siya oh. Yan, ito yung bias transistor niya. Yung ito is naka-fix na siya oh.
Yung itong trimmer na to, parang kwanto eh. Yung dating niya is parang nasa, parang feedback niya. Yan, 103, 10K yung gamit to. 10K. Pero Phoenix ko na rin. Ang diskarte natin, kinuha natin yung resistance dito. Tsaka natin inilagay doon. Okay, naka-fix na siya. Oh. Eh, sabi ni Bossing, basta may trimmer, eh, fix na eh. Ngayon, wala. Hindi magbabago yung biasing niyan. O natin. Tapos, tama naman kasi pag nagbago pa rin yan, eh, may tendency pa rin na mag-iba yung tunog niya o ano man. Okay, dito. Nasa 0.4, 0.48 eh. Naka-fix na ito eh. Naka-fix na ito. Wala ka na magagawa dyan. Pwede naman dayain yan pero naka-fix na. Normal na sa kanila 0.4 na yan. 0.38. 0.39 magpo 0.4 na rin. Okay, naka-fix bias. Naka-fix bias na yan eh. Ito siya, ito yung biasing nyo. Yan, ngayon, yung fan pinalitan natin. Itong isang fan na to, sira eh. Hindi gumagana to. Ito, pinalitan natin yung umikot na siya. Oh. Okay, yan. Kailan paganahin lahat ng 4 na fan. Magana na. Ngayon, balik natin yung speaker niya. Kaya pala tumaas konti. Ito, nakasalpak pala. Oh. Nakasalpak pala yung speaker, kaya medyo mataas konti sa kabila kanina. Okay lang ah. Nasa 0.38 lang yan. Tapos, balik natin. And then, laptop natin, naka-play pa rin dun eh. So, matapos na yung kan natin dito. Tagal kasi. Ilang araw na tong ban eh. Sa totoo lang, ilang buwan na to nakatambak dito sa may shop ko. Okay. Okay na. Okay, hanggang dito na lang. Pasensya na kayo. Wala eh, hindi natin kinaya na eh. Mas pa nga yan eh, mas safe pa yan kasi bago yung board, iwas back job yan. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya ako sa inyo kung paano, ideya ba ako naibigay dito sa inyo. Sa totoo lang guys, ang dami kong ginawa dito. Back panel na yan, nirepair ito. Tapos, alam ko, thermistor, si back din. Basta dami natin nirepair dito. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutoy may bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.